Okay, magandang hapong muli sa ating lahat, mga ginigilig ko bang mga taga-subaybay sa hapong pong ito ay akong pinapasalamatan kayo sa inyong walang sawa na pagsuporta. Muli po sa hapong ito ay ating pong pasalamatan ng Panginoon dahil sa kanyang kabutihan para sa atin at purihin ng Diyos sa kanyang kabutihan. Sa hapong ito tayo po ay mag-aaral ng salita ng Panginoon. Ang ating pag-aaral ay kailangan ng tao ang kaligtasan. Yung ating pag-aaral ngayong hapon ito. At bago tayo magpatuloy ay binabati ko po ang aking mga magulang dyan. Nawalan po tayo ng signal kanina. Pasensya na po. Nawalan tayo ng signal kanina. Kaya sa hapong ito ay ating pong salamatan ng Panginoon dahil sa kanyang kabutihan para sa ating lahat. At ngayong hapong ito ay ating pong idalangin na ang ating signal ay hindi mawalan. Hindi tayo ay makapagdire-diretso kasi madidistract po tayo ng ating signal. Okay, tuloy po tayo sa ating pag-aaral. Ang ating topic ngayon ay ang kailangan ng tao ang kaligtasan. Okay, tayo po ay bago magsimula, tayo po ay mananalangin. Tayo po ay manalangin mga kapatid. Tayo pong manalangin. Dakila, mabaging Diyos ang tanin sa mga langit. Narito po ang inyong bagong lingkod na patuloy na papatuloy sa inyong dakilang pangalan. Salamat din, Ama, sa inyong kabutihan sa bawat sa amin. Ang pagdinig ng banal na Espiritu ang siyang manguna sa amin, Panginoon, at ang pagpapatnubay ng inyong banal na Espiritu ang siyang sumamin. At sa hapong ito, Panginoon, narito kami na mag-aaral po kami ng inyong mga salita. Nawa ay tulungan po kami na maging kaya sa inyong banatan. Tawarin kami, Ama, sa mga pagkulang pagkasala sa Panginoon Jesus. Amen. Okay, sa hapong ito tayo po ay dadako na sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon po ay ating pag-aaralan sa hapong ito. Na kung paano tayo mamuhay na kasama ng ating Panginoon. No. Paano tayo mamumuhay na kasama ang Panginoon sa hapong ito. Kaya sa hapong ito, kailangan ng tao ang kaligtasan. Bakit kaya kailangan ng kaligtasan? At ang unang ating pag-aralan ay makita po sa Roma chapter 3 verse 23 na sabi rito, ang kaligtasan ay pagliligtas sa tao mula sa mga espiritual na bunga ng kasalanan, lalo na ng pagkatubos mula sa kasalanan at walang hanggang kapahamakan sa pamagitan ng pagtubos ni Jesucristo. Ang kaligtasan, ang kailangan ng bawat puso ng iba. Sabi nga po dito sa Roma chapter 3 verse 23, yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya atin pong isipin na tayo pong tao ay wala po tayong kapangyarihan na ating iligtas ang ating mga sarili. Tama po ba? At sa pong ito ay kung nais niyo pong mag-share ng inyong star, ng inyong ay suporta po kayo sa ating gawain. At sa hapong ito ay ating pong matutunghayan na kung ano ang kailangan ng tao para maligtas. No. Tayo po ay sanay sa pagkakasala. Kaya, ang sabi nga po sa ating pag-aaral ay sa pangalan Nino, ano na po? Sa pangalan Nino maaaring magkaroon ng kaligtasan. Ano po ang sabi ng Gawa, Kapitulo 14, 4, versikulo 12? Nang sabi ito, walang kaligtasan sa kanino paman, pagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na ating kaliligtas. Siya ang pinatutuhanan ng lahat ng mga propeta na ang bawat sumasampalataya sa kanya ay makatanggap ng kapatawaran sa mga kasalanan sa pagpapamagitan ng kanyang pangalan. Kaya sa hapong ito mga ginigili ko mga taga-subaybay na ang Diyos po ay nariyan. No? Sino po ang tanging ating tagapagligtas? Walang ibang pangalan kundi ang ating Panginoong Hesus. Kaya sa hapong ito, patuloy po nating pag-aaralan ang ikalawang tanong, ano ang kalagayan ng tao? Ano po ba talaga ang kalagayan ng tao?
Diba, ang tao po ay sanay sa gumagawa ng pagkakasala. Sanay ang tao sa paggawa ng mali at wala pong kabanalan ang kanyang ginagawa. Walang kabutihan ang ginagawa. Ano po ang sabi dito sa awit? Siya ay pinanganak sa pagkakasala. Tayo pong tao ay pinanganak sa pagkakasala. Kaya huwag po nating sasabihin na tayo ay perfecto. Salamat sa nanonood sa atin. Comment ka po kung sino po yung nanonood sa atin ngayon sa hapong ito. At atin po kayong isa-shoutout. Shoutout po namin kayo mamaya. At aking pong babatiin kayong lahat. Okay, patuloy tayo mga ginigilig o mga taga-subaybay. Nasabi rito, basahin po natin ang awit 51 verse 5. Ano po, babasahin natin ang awit 51 verse 5. No. Kaya, kung nais nyo pong kayo ibatiin, comment po kayo dyan sa comment section. Binabati ko po ang aking mga 11,800 na aking followers. Kayo po ay dapat nakasubaybay, nakatune in sa hapong ito. Atin pong basahin ang 51 verse 5. Kung ano po itong sinasabi ng sulat ng ating mga naunang mga propetas at kay David. Ang sabi rito, sa 51 verse 5 ay sabi po rito, narito ako ipinanganak sa kasamaan at ipinaglihi ako ng aking ina sa kasalanan. Ano na po ang sabi, mga kaibigan, mga ginigilig ko, mga taga-subaybay, na ang Diyos po pala, na tayo po palang tao ay pinanganak sa pagkakasala. No? Tayo na po ay pinanganak o pinaglihi sa kasalanan. Wala po tayong masasabi na ang tao po, ang tao ay sanay sa pagkakasala. Sanay sa mali. Okay, tuloy po tayo. Pasensya na po. At sabi rito, na ang sabi po rito ay ipinagliha ko ng aking ina sa kasalanan. Pinaglihi po tayo. No exemption, maging sanggol man tayo, maging sanggol man. Ang sabi po nila ng iba ay salamat po sa aking papa. Nag-like, paki-share po papa ang aking pong live. Share po. Salamat po sa inyong pagla-like. Pag-share po, share po ang paki-share po ang ating live sa hapong ito para tayo po ay magandang hapon po sa inyong dyan lahat. At sa Pitcha 20 po ng ngayong March ay ating pong binabati ang mga kataga-kapatid natin dyan sa part ng CMAC 2, no? Sa panguna po ni Pastor Efren Tamayo, no? Maroon po ng association dyan sa Puro, sa Santa Cruz, sa may Palanas. Ang pong binabati ka dyan, mga kapatid dyan. Happy Federation po dyan sa Masbate, dyan sa Tikaw Island. Okay. Okay, sa hapon pong ito, ay ating pong pag-aralan na ang tao po pala ay ipinanganak sa pagkakasala. Hindi po natin masasabi na tayo ay hindi nagkakasala. Kasi kailangan po natin na may magliligtas sa atin. At ano ang sabi po rito, dumilim ang kanyang pag-iisip kahit ang pag-iisip natin ay dumilim. No? Dahil sanay tayo sa pagkakasala, sanay tayo sa ating mga ginagawa na hindi kaya-aya sa Panginoon. Kaya sa hapong ito, ating pong basahin ang Episo chapter 4, verse 18. Kung po kayo may mga ballpen dyan, ay ako po nung nakaraang araw o nakaraang linggo po ay doon po ako sa TikTok. No? Sa TikTok po ako nag-live. Ngayon naman po ay sa Facebook ako ngayon. Episo chapter 4, verse 18. Ano po ang sabi rito? Dumilim ang pag-iisip. Ano po, basahin natin. Ating pong samahan niyo po ko sa ating pag-aaral. Ngayong hapong ito, ang Episo chapter 4. Ang Episo chapter 4, verse 18. Ano po ang sinasabi rito? Sa 18. Ang sabi po rito,
Nagdilim ang kanilang mga pag-unawa sa ibang salin pag-iisip, palibhasay na hiwalay sa buhay na Diyos ng Diyos dahil sa kanilang kamangmangan, dahil sa katigasan ng kanilang mga puso. Yan na po. Kapag tayo na po ay humiwalay sa ating Panginoon, sa buhay na Diyos, ay tayo po ay sigurado mag yung ating pag-iisip ay mababago kapag tayo ay nalayo sa ating Panginoon. Kaya sa hapong ito patuloy po tayo na sabi rito, ang puso niya ay puno ng kasamaan. Ating pong basahin ng Jeremiah 17, verse 8. Verse 8, Jeremiah, 9. Jeremiah chapter 17. Na dito po napabilong yung tao ay sumpain. Sa Jeremiah 17 verse 9, ang puso ay mandaraya kaysa lahat ng bagay at lubhang napakasama. Sinong nakakaunawa nito? Ano po, ang puso natin ay mandaraya. Diba? Kaya mayroon pong pusong bato. Ang puso po natin ay mandaraya. Mandarambong kaysa lahat ng bagay at lubhang napakasama. Sino makakaunawa nito? Na tayo pang tao ay meron tayong pusong masama. Hindi tayo nakakaunawa. Kaya lubhang napakasama ng ating puso. Mandaraya, no? Madaling madayain ng ating mga tao. Siya ay patay sa espiritu. Basahin ng Efeso. Balikan po natin ang Efeso chapter 2 verse 1. Ating pong basahin. Salamat po sa nanonood. Paki-share po natin ating live. At ang ating signal po ay pahinahina. Efeso chapter 2. Paki-share nyo po ang ating live para marami pong maratnan. Share nyo po sa inyong grupo. Sa group po, i-chat nyo. I-share nyo po sa group. Huwag po kayong mahiya na mag-share. At hindi pa lang po para lang sa akin ito yung pag-aaral natin, kundi para sa lahat. Sabi dito, chapter 2, verse 1, kaya nooy mga patay sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Ano na po? Kayo nooy mga patay sa inyong mga pagsalangsang sa mga kasalanan. Tayo pala patay dahil sa ating pagsalangsang. No? Kaya kailangan po pala ng tao ang kaligtasan. Kaya tayo ay tinuturuan na ating pong iwanan ang ating mga kasalanan dahil tayo nung una ay mga may makasalanan at tayo ay sumasalangsang. Ngunit salamat sa Panginoon dahil tayo ay natutong magmahal sa ating Panginoon. Nasabi sa verse 2, na dati ninyong nilalakaran ayon sa laman ng sanlibutan ito, ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid at espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Tayo daw po ay sino yon? Yung kaaway. Yung gumagawa sa atin. Kung tayo ay hindi nagpapakontrol sa Panginoon at tiwalay tayo sa ating Panginoon. At sabi dito, maaari bang mabago ng tao sa kanyang sarili ang kalagayan niya? Ano na po, katulad ng isang leopardo, no? At ng Ethiopia. Ang Ethiopia po ay maitim. Hindi na kaya niyang baguhin ang kanyang kulay. Sabi po rito, mababago ba ng taga-Ethiopia ang kanya, sabi sa Roma, Jeremiah chapter 13 verse 23. Mababago ba ng taga-Ethiopia ang kanyang balat o ang leopardo sa kanyang mga batik? Kung gayon, makagawa rin kayo ng mabuti, kayong mga sanay gumawa ng masama. Yun na daw po. Kahit anong gawin po ng taga-Ethiopia, hindi po niyang kayang siya ipaputiin ang kanyang sarili. Salamat. Okay, wala. Okay, salamat po sa nagla-like. Mahina po yung ating signal. Kung mayroon po kayong may babahagi na pagpapala sa pamagitan ng pag-send ng star, ay kayo po ay ating papasalamatan. Okay, salamat din po sa ating dalawang nanonood. Ngayon ay patuloy tayo. Ng Ethiopia po ay hindi makakapagbago ng kanyang kulay. Kahit ang leopardo po, no,
dahil sa atin ay tayo ay tanay ding gumawa ng pagkakasala. Minsan tayo ay gusto nating gumawa ng kabutihan pero hindi natin nagagawa. Kaya sa hapong ito, patuloy tayo. Patuloy po tayo na sabi rito, ano ang kailangan ng tao sa kanyang paghahanap ng kaligtasan? Ano na po ang kailangan natin? Ang naghahanap, ang banal na kasulatan. Ito po sa pamagitan ng banal na kasulatan, ay ating pong babasahin. Nasabi po sa ikalawang Timoteo, punta tayo ka sa sulat po ni Apostol Pablo sa mga sa sulat po niya kay Timoteo, chapter 3, verse 15. Sabi rito, at kung paanong mula sa pagkabata ay iyong nalaman ang mga banal na kasulatan, nakakapagtuturo sa iyo tungo sa kaligtasan sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Kung tayo daw po ay nagbabasa ng banal na kasulatan mula sa ating pagkabata hanggang sa ngayon, ay tayo po ay ano po, tayo po ay matuturuan, no? Matuturuan po tayo tungo sa pagkaligtasan sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Kaya amen po mga kapatid na tayo po ay mayroong pag-asa. Hindi sa ating sarili, hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili kung sa atin lang lamang. Kundi salamat po sa Panginoon dahil tayo ay binigyan niya ng karapatan na tayo ay mabago at mabago sa pamagitan ng panguna ng Panginoon at pananampalataya natin sa Panginoong Hesukristo. At yan, patuloy po tayo na sabi rito, ang tumingin sa Diyos, kailangan po pala tayong mga kasalanan ay kailangan nating tumingin sa Diyos. Sabi po sa Isaiah 45 verse 22, atin pong basahin. Ano po ang sabi rito sa Isaiah 45 verse 22? Isaiah. Kasi kailangan po daw po tayong tumingin sa Diyos na ang Diyos po ang ating tanging titingnan at wala nang iba. Kasi tayo po ililigtas sa pamagitan ng ating Panginoon sa pamananampalataya natin sa Kanya. Ang sabi rito sa 45 verse 22 ng Isaiah, kayo'y bumaling sa akin. Ano siya nagsabi? Ang Panginoon. At kayo'y maliligtas sa lahat ng dulo ng lupa sapagkat ako'y Diyos at walang iba laban sa akin. Ano na po mga ginigilig kong mga taga-subaybay na ang Diyos po pala ay tingnan natin siya. Siya ang ating pinakang titingnan, mga kapatid. No? Ating pong titingnan ang ating mga kaibigan. No? Ako pong isasend ang aking mga kaibigan. Okay. Kaya salamat po sa inyo na ang tanging ating titingnan po pala ay ating Panginoong Diyos. Wala nang iba. Ang ating Diyos na siyang manglalalang at lumalang ng sanlibutan. Na wala nang ibang Diyos na pa ating paglilingkuran, kundi siya lang ating titingnan. At patuloy tayo. Nasabi rito, nating patuloy, nasabi rito, ang maniwala sa Ebanghelyo ni Kristo. Ano po? Ngayong hapong ito ay aking pong ipinapangaral ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Hindi ang Ebanghelyo ng Seventh Adventist, kundi hindi rin Ebanghelyo ko, kundi ang Ebanghelyo ng ating Panginoon. Nasabi rito sa Roma 1:16, ang tanong ko po, kayo po ba ay nahihiyang ibahagi ang salita ng Panginoon o Ebanghelyo ng ating Panginoon? Ang sabi sa Roman, chapter 1, verse 16, atin pong basahin kung po kayo may mga Biblia dyan, ay akong samahan ninyo. 1:16, sapagkat hindi ko ipinakahiya ang Ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, una sa Hudyo at gayon din sa Grego. Ano na po mga ginigilig kong mga taga-subaybay, na sabi ni Apostol Pablo ay hindi niya po ikinakahiya ang Ebanghelyo. Kailangan po tayong ipangaral ang Ebanghelyo sa mga tao na hindi natin ikahiya. Kundi ito po ay kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos na ating ibahagi at magkaroon tayo ng kaligtasan sa bawat sumasampalataya. Una sa Grego at una sa Hudyo at sa Grego din naman. Kaya sa hapong ito ay napakaganda na ating pakinggan ang Ebanghelyo ng ating Panginoon, ang kanyang pangangaral sa salita ng ating Panginoon. At sabi rito,
ang hintayin ng pagbabalik ni Kristo, kailangan daw po tayo maghintay. Marami po tayong lahat ng mga reliyon sa sanlibutan, tayo po ay naghihintay. Ang tanong ko po, bakit tayo kailangan maghintay sa pagbabalik ng ating Panginoon? Kasi meron po siyang inilaan. Sabi po sa Hebreo chapter 9:28 na ang Diyos po pa ay nagtahanda ng kanyang tahanan doon sa kanyang ililigtas. Kaya siya ay babalik. May purpose siya na babalik siya para sa atin. At sabi to, Hebreo chapter 9 verse 28. Tayo po ay malapit ng matapos kaya tayo po ay sumubaybay. Pandali lang po ang ating pagla-live ngayong hapon ito. Sabi sa Hebreo chapter 9 verse 28. Ating basahin. Ako'y samahan ninyo mga ginigilig ko mga taga-subaybay. Nasaan na po kayo mga aking mga followers na 11,000k? No, sa dami po nyo ay ilan lang yung nanood, dalawa lang. Alam ko po kayo ay busy. Huwag po tayo maging busy sa ating mga kinabibisihan na hindi naman. Tayo po ay nagtatrabaho pero kailangan po rin tayo magbigay ng panahon sa ating Panginoon. Sabi sa 9:28, at gayon din naman si Kristo na inihandog ang naminsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami at nagpapakita ng ikalawang pagkakataon, hindi upang harapin ang kasalanan, kundi iyong upang iligtas ang mga sabik na naghihintay sa Kanya. Sino na po yung ililigtas ng ating Panginoon? Yung mga nasasabik na naghihintay sa Kanya. Ang tanong ko po, tayo po ba ay nagsasabik na dumating ng ating Panginoon? Opo, amen. Alam po natin na siya ay darating, na ang Panginoon po ay hindi pupunta rito sa kasalanan, kundi ililigtas niya po yung naghihintay sa Kanya, yung nagmamatsyag at nag-aatamang may pagkasabik sa paghihintay sa ating Panginoong Diyos. At sabi rito, bakit bibigyan kaya ni Kristo ang kaligtasan? Ng kaligtasan, yun. Okay. Wala-wala po yung signal natin. Naglalag yung ating signal. Naglalag. Okay. Naglalag yung ating signal kasi mahina. Sabi rito, sabi po sa yan, wala yung ating signal. Okay, salamat po sa mga nagla-like at nag-heart. At Hebreo chapter 5. Okay, salamat po kay nanonood sa atin. Wala naman. Okay po, salamat sa iyong panonood. Mag-chat, mag-comment ka po kung taga saan ka po, kung sino po yung nanonood. Sabi po sa Hebreo chapter 5 verse 9, ating pong basahin. 5 verse 9, Hebreo. Verse 9, sabi rito, at nang maging sakdal siya ang naging pinagmulan ng walang hanggang kaligtasan sa lahat ng sumusunod sa Kanya. Ano na po? Sino yung pinagmulan ng lahat? At siya ay sakdal, ang ating Panginoong Hesus, na siya ay magbibigay ng walang hanggang kaligtasan sa mga sumusunod sa Kanya. Ang tanong, tayo po ba ay sumusunod sa kalooban ng Diyos? Kung tayo po ay sumunod sa Kanyang kalooban at Kanyang gusto, ay susundin natin ang Kanyang utos. Ay, salamat. Pinsan, ikaw pala yan. Nanonood. Salamat. Sana ay pagpalain ka ng ating Panginoon sa iyong pagsubaybay. I-share po natin ang ating live ngayong hapon ito. Share natin. At tayo po ay matatapos ng sabi rito na ang ating tanging sakdil ay ating Panginoon at siyang ating tagapagligtas na siyang magbibigay ng walang hanggang kaligtasan. Kung nais po natin na tayo ay maligtas, tayo po ay sumunod sa kalooban ng ating Panginoon at sa kanyang mga pinag-uutos. Sabi rito, maaari tayong magkaroon ng kaligtasan sa pamagitan ng pagbibigay ng ating sarili kay Kristo. Ano daw po? Ibibigay natin yung ating sarili sa Panginoon. Itatalaga natin sa Kanya na tayo ay maligtas. Dahil dito siya
Siya may kakayahang iligtas ng lubos ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya. Yamang higit siyang nabubuhay upang mamagitan sa kanila. Ano po ang sabi ng Hebreo 7:25 ating basahin? Na ang Panginoon po ay namamagitan sa atin. Na yung mga taong lumalapit sa ating Panginoon ay kanyang pinagpapala. Sabi po sa Hebreo 7:25 ating pong basahin. Hebreo 7:25 ng Hebreo 25 ang sabi po rito, dahil dito siya'y may kakayang iligtas ng lubos ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng yamang lagi siyang nabubuhay upang mamagitan para sa Kanya. Yung mga lumalapit po sa Kanya ay salamat po sa pagbibigay ng pagtatap-tap ng heart. Ay pagpalain. Comment po kayo kung sino po kayo. At shoutout po dyan sa taga-Samar. Yan po sa aking mga pinsan dyan sa mga Puentes, Baldimoro. Yan po sa Samar, Katarman. Nabati ko po sa Auntie Aida. Sa aking mga pinsan dyan. Hindi ko na po kayo isahin kung sino pa po kayo. At dahil dito siya ay may kakayang iligtas. Tayo po ay may kakayang iligtas ng Panginoon doon sa mga taong lumalapit sa Kanya at sumasampalataya sa Kanya. Na siya rin ang namamagitan upang tayo ay maligtas. Sabi dito, patuloy tayo, mga ginigilig ng mga tapo, mga kaibigan. Sinasabi sa atin sa Jude, atin puntahan ang sulat ni Judas. Na hindi po ito si Judas na Iscariote, kundi itong Judas na pinalit po sa kanya. Si Judas. Dito po malapit sa Apokalipsis. Ano po ang sabi ng Judas chapter 1 verse 24. Atin pong basahin. Sabi sa 24, ngayon sa kanya na may kakayahang mag-ingat sa inyo mula sa pagkatisod at sa inyo'y makapagkaharap na walang kapintasan sa harapan ng kanyang kaluwalhatian na may malaking kagalangan. Ano daw po, mangigilig kong mga taga-subaybay, ngayon po, ang sabi niya, na sa kanya ay meron pong kakayahan siyang mag-ingat sa atin. Salamat po sa mga nagkikare ng kanilang pag-share ng tap lang po natin ang ating live ngayong hapon ito at pakishare po at makikita ko naman po kung kayo ay nagsishare at nagbabahagi ng ating at kaya sabi rito ng Diyos po ay siya po ay tumutulong sa bawat sa atin at tayo po ay makakaharap sa walang kapintasan. Kaya kailangan po natin, kaya ang ating pamagat sa hapong ito, ang kailangan ng tao ang kaligtasan. Kaya sa mga tao pong gustong maligtas ay tayo'y lumapit sa Panginoon. Huwag po kayong talapit kung sino man, kundi sa Panginoon lamang na siyang nagliligtas para sa ating lahat. Kaya sabi rito sa ating babasahin pa, ang pagliligtas, siya ay makapag-ingat sa inyo mula sa pagkatisod. Ang Panginoon pala ay nag-iingat din sa ating pagkatisod. Ang kaligtasan ay walang bayad. Ang kaligtasan po ay walang bayad. At ito ay isang pagpapala mula sa Diyos. Kaya po sa ating lahat, huwag po tayong matakot na lumapit sa Panginoon. Pag tayo lumapit sa Kanya at sumampalataya, tayo po ay pagpapalain ng ating Panginoon. Sa awit 3 verse 8, ating bumasahin. Awit 3:8 verse 8. Verse 8. Ating pong basahin mga kaibigan, mga taga-subaybay dito sa hapong ito. Sa awit chapter 8 verse awit 3 verse 8 ating pong basahin. 3:8. Ano po? Ang sabi rito, ating basahin. Ang pagliligtas ay sa Panginoon. Ano daw po? Kanino gagaling yung kaligtasan? Sa ating Panginoon. Sumaiyong bayan, nawa ng iyong pagpapala. Sa mga anak na sumusunod sa Panginoon, na katulad natin tayo sumusunod, tayo po ay pagpapalain ng Panginoon. Kaya, purihin ang Diyos dahil sa kanyang kabutihan sa bawat sa atin. Ang pagtalima ng hiniling ng Diyos kay Adan at Eva doon sa halamanan
ng Eden ay titingnan niya kung ginaganap ng nalabi sa kanyang bayan na ang mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at ang mga may patutuo ni Jesus. Sa Apocalypse 17, basahin po natin ito. Ito po'y palatandaan dun sa mga taong sumusunod sa Diyos ay may palatandaan na sumusunod sa kanyang mga utos at may patutuo ni Jesus. At ang ating basahin, ang ating pinakang last, tayo po matatapos na. Tayo ay may panahon na po tayong mag-shout out. Sabi sa 17 versikulo, ating balikan. Sabi po dito sa ating pinag-aralan na ang Diyos po ay namamagitan sa bawat isa atin. Pinagpapala tayo kapag tayo lumalapit sa Panginoon. Sabi rito, at meron po siyang patutuo sa pamagitan po ni Jesus at doon sa mga anak na sumusunod sa Diyos. 12:17 ating pong basahin. No? 12:17. Sino po? Ito po ay mga labi na lahi ng nagalit ang dragon sa babae at umalis upang digmain ang nalabi sa binhi ng babae. Ang mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at mga patutuo ni Jesus. Ano na po? Nagalit ang dragon sa anak ng babae na nalabi. Doon sa mga sunod sa utos ng Diyos at may papatutuo ni Jesus. Kaya tayo po ay kapag tayo lumapit sa Panginoon, ang kaaway po ay galit na galit sa bawat sa atin. Kaya sa hapong ito ay tayo ay magpasalamat sa ating Panginoon na siya po ay naglalaan ng kaligtasan sa bawat isa atin na kung tayo ay susunod sa Kanya at susunod sa Kanyang kalooban. At sa hapong ito ay purihin ang Diyos dahil tayo ay binigyan ng pribileyo na tayo ay makapag-aral, makapag-share ng salita ng Panginoon at ng aking dalangin sana tayong lahat ng mga nanonood, ng aking mga followers ay magkaroon din kayo ng bahagi sa kaligtasan ng ating Panginoon na nakatago at masusumpungan lamang kay Kristo na kung tayo ay lalapit at magsisisi sa ating mga kasalanan, tayo po'y manalangin. O dakila, mahabagin Diyos ang tanay sa mga langit. Salamat sa inyong mga salita, sa inyong banal kasulatan, aking napag-aralan, na kailangan ng tao ang kaligtasan. Salamat, Ama, sa inyong anak, na bayubay dun sa Kalbaryo sa krus na kanyang binigay ang kanyang buhay para sa amin. At na kami ay nagkaroon ng karapatan na maging inyong mga anak, na kami ay nagsisampalataya sa iyo at lumalapit. Sana Panginoon, alalahanin ang lahat ng aming mga mahal sa buhay, mga kapatid at aming mga kapatiran sa buong salibutan ito. At pagpalain ang lahat ng aking mga kamag-anakan na malayo sa aking piling, sa Samar, ganun din po sa Masbate at sa iba-ibang dako ng salibutan ito. Ganun din sila dito sa Zambales, meron po kung tiyahin Panginoon, tulungan po sila. Pinyang, sana po ay nung sinatanggalin sa aking mga kapatiran, buong salibutan na gumagawa dito sa dadalayin ko po si Sister Arian George. Sana ipagpalain po siya Panginoon sa kanyang tindahan. Ganun din kay Ma'am Divi. Marami silang maging customer. At dadalayin ko po si Japit. Salamat din Panginoon kay Sister Arian na siya po ay patuloy na nagsusuporta sa inyong balagawain. At ganun din po sa buong salibutan ito. Kung dinadalangin, sana Panginoon ay tulungan kami na kami po ay maging isang kaganapan at isang kasangkapan sa pagpapahatid ng mga salita at ng Ebanghelyo. Na hindi namin ikakahiya ang pag-share ng inyong mga salita at naming malaman na kami po ay sanay sa pagkakasala. Kaya salamat Ama sa inyong kabutihan, sa inyong pag-ibig na patuloy niyang pinapadala sa mga sa amin. Sa hapong ito, Panginoon, tulungan ng pagpalain ng lahat. Bigyan po kami ng magandang pangatawan at ganoon din sa aking mga taga-subaybay na programang ito ng pamagitan ng pag-share ng Ebanghelyo. Sana Panginoon, mabuhay ang lahat ng mga sumusunod sa inyo na iyong pagpalain. Na sa pamagitan ng aming pagsampalataya sa inyo, sa pamagitan ng aming pagsisisi at pagtalikod sa aming mga kasalanan, nang una kami ay mga patay sa pagkakasala. Ngunit kami po binigyan ng chance na maging inyong mga anak. Salamat Ama sa inyong pag-ibig na patuloy niyong pinapadama. At ang Banal na Espiritu ang siyang manguna sa amin at tatakan ng mga puso at isipan. Na
sa aming pag-aaral na ito ay kami po ay inyong loobin at pagpalain. Ganon din sa aking mga viewers. And binabalik ang paborit pasalamat sa Panginoon Jesus. Amen. Okay, salamat po. Aking pong sinashoutout si Baldimoro Vlog, ang aking pinsan dyan po sa Samar. Nabati ko rin po si Brother Daniel Season, Sister Sarah Lucis at nabati ko rin po ang lahat. Diyan po si si Mami Buster Bear. Akin pong binabati kayo dyan. Si Sister Kim Ernest Lion. Diyan po sa Arizona, California. Kayo po binabati ko ngayong hapong ito. At kayo, nabati ko rin si Brother Shai Capulopo and Brother Sunny Capulopo. Sister Beyonce Morales. Nandiyan po sila sa California. No. At aking pong binabati ang lahat ng mga kapatiran sa buong salibutang ito. Aking sinashoutout ang buong district sa pangunguna po ng aming butihing pastor, dyan si Pastor Efren Tamayo. Bati ko rin po ang aking mga kapatiran dyan sa district namin sa CIMAC 2. At ngayong hapong ito, ako po ay pabatid sa inyo na hindi po ako makakauwi dyan sa Federation ngayong Abril 5. Kasi dito po ako nakasign ngayon sa Minabalyan, Sambales. Ako pong binabati ng si Pastor Orlan at ang kanyang may bahay, Pastor Orlan Taleso. At si Ujoma Ministry, si Brother Michael Botter, aking pong binabati. Siya po ay Ujoma Ministry ang pangalan niya sa Facebook. At pinabati ko po ang taga dyan sa CIMAC 2, CIMAC 1, sa panguna po ni Pastor Emmanuel Wigos. Nabati ko rin po si Pastor Peter. Yan po ang bago niyang assignment sa NIMAC sa Masbate City, sa Masbate Church, Day Church. Pinabati ko po si Pastor Ryan Alicio at si Pastor Danilo Susano, aking binabati, si Pastor Mahinay, si Pastor Anil. Congratulations po, nandiyan kayo ngayon sa CBC. Pastor Seth Esmeralda, aking pong binabati. Si Pastor Brother Dennis Kumapas. Aking pong binabati. Ang inyong may bahay, ganun din po kay Sir Richard. Magandang hapon po sa aking ninong dyan sa Tikaw Island. Aking pong binabati. Si Ninong Alvin Almugel at si Dr. Dong Nuevo. Aking pong binabati. Advance Happy Federation po sa ating lahat dyan sa Masbate. Advance po. 1 linggo na lang po ang nalalabi. Ay sa pitsa 5 na po magsisimula ang Federation. Aking pong binabati ang aking mga kaadma sa panguna po ni President Richard Fernandez. At lahat po, pasensya na po at hindi ako makakawi ngayong Federation. Nais ko man pong umuwi ay ako po ay bago pa lang dito. Aking binabati ang aking anak si Alicia Pay, Padre Hernaldo, ang kanyang lula si Mama Wilma, Kopya, at sa dyan po sa Uma-Uma, aking pong binabati kayo. Dyan po sila na Maricel Yuson at si Ma'am Zara. Yan po siya niya nakabase sa Uma-Uma sa elementary school. Okay. Binabati ko po ang aking mama. Ngayon po nanonood. Mama Diling Puentes Hernaldo. Bati ko po ang lahat ng mga Puentes dyan sa Masbate. At yan po sa Mindanao. Si Tatay Carling Bakukon. Kung kayo po ay naka-online ngayon, aking pinabati kayo. Okay. Salamat po sa pagbati. Salamat po. Wapo man. Salamat po, Mama. At sa aking mga pinsan diyan diyan sa Lumuklok, aking pong tiyuhin si Juanito Gernaldo at si Mama Jima. Binabati ko po kayo ng magandang hapon. Si Mama Pinyang diyan po sa Subic. Diyan po sa Subic sa Wawanduwi. Aking pong binabati kayo dyan. Sila Sally, dyan po sa Hong Kong.
Nabati ko po si Dialyn, ang aking kapatid dyan sa Hong Kong. Ingat po kayo dyan. Ingat kayo. At aking binabati si Darius Dexter, nandiyan po sa Cavite, kasama po ng kanyang pamilya. Si Aris, aking pong binabati. Magandang hapon po. Namimiss ko na kayo. Kumusta po kayo dyan? Ang aking dalawang pamangkin na si Charlie, si Troy De La Rosa. At ang aking dalawang pamangkin, si Jared Paul at si PB. No? Adel. PB Adel. Aking pong binabati. Ganun din si Jibet. Nabati ko po kayo si si Ate Esther at si Kuya Don. Diyan po sa Panukulan, Quezon. At binabati ko po ang lahat ng aking mga Bible student dito po sa Binabalyan. Sa Purok 1 at Purok 2, Purok 3. Bakit pong kayong binabati na magandang hapon. At sana ay sa muli ng ating pag-aaral ay kayo ay makasubaybay at makapag-share. I-share nyo po mama yung ating live. Share nyo po Pensang kong Baldemoro Vlogs. No? Pagpatuloy mo ang iyong pagmamagiging magician at pagka-clown. Yan ay magandang pagkakitaan. Kaya hindi ko po sinasabing ako'y kikita sa share ng salita, kundi ito po ibinabahagi na libre para sa lahat ng taong magkaroon din ng kaligtasan. Kaya salamat po sa inyong pagsubaybay sa hapong ito. Aking pong binabati si Pastor Jomel Arsenal. No? Diyan po sa Gospel and Music. Sa IWR 89.1, aking pong binabati si Bradleo Bulaños at si Brother Ervin Artunyakaw. No? Nandiyan po sila sa Manila. Aking pong binabati. Sister Jeannie Valdez. Nabati ko rin po si Brother Mark Baroga. No? Diyan po sa Nabisiha. Aking binabati rin po ang mga taga-Dinggalan sa Brother Alex, Pastor Dasoy, binabati ko po si Brother Joseph Munyosa po dyan sa Quezon Province. At nabati ko rin po ang lahat ng mga taga-Pulilyo dyan sa Pulilyo, sa Panukulan, Muntay, at San Lumpong-Badako, sa Infanta, at sa Laguna. Sila kay Edi, Kulanag, at Lorna. Nabati ko po kayo ng magandang hapon sa inyo dyan. Happy midweek po sa ating lahat. At mabuhay po tayo at tayo ipagpalain ng Panginoon. Bye-bye sa ating lahat. Magandang hapon po. Sa lahat po ng aking hindi nabati ay sa susunod babatiin ko po kayo. At kaya gusto nyo pong mag-subscribe sa aking YouTube channel at sa aking account, Dindo Puentes Arnaldo. Aking pong sinashoutout kayo. At sa aking TikTok account, dalawa po ang aking TikTok account. Follow nyo rin po ako dyan sa Guidance TV. Guidance TV po ang aking at ang aking Instagram. Follow rin po kayo. At ang mga Makadat family, aking pong binabati kayo dyan sa Balatukan. Sila Tita Bravo. Ang mga kapatiran po sa Impapanan, binabati ko po kayo ng isang magandang hapon at happy midweek at advance federation po. Happy federation sa lahat dyan po sa Tikaw Island, sa buong Mapropisdak at sa